Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Noman G. Ahmad at tatalakayin ko sa inyo kung ano nga ba ang treatment ng datos or data treatment. So, ang treatment ng datos ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik na tumutukoy sa paraan ng pagsusuri, pag-aayos at pagkakahulugan ng mga nakalap na datos mula sa mga respondente. Ginagamit ito upang matiyak ang impormasyon ay maayos na ipinapakita, masuri ng wasto at magamit upang makuha ang tamang konklusyon. So, ang treatment ng datos ay ito ang pagsusuri, pag-aayos at pagkakahulugan ng mga nakalap na datos. So, dito na nag-i-include yung pagsusuri mo ng mga datos, pag-aayos nito at pagpapakahulugan or pagbibigay ng kahulugan sa iyong mga datos. So, ginagamit ito upang matiyak na ang impormasyon ay maayos na ipinapakita at magamit upang makuha ang tamang konklusyon. So, ito ay ginagamit pwede siyang gamitin bilang step 2 verification or para masigurado mong tama yung nakalap na datos. So, hahatiin natin sa 4 ang mga paraan ng pagsusuri ng datos. Ito tayo sa number 1, ang deskriptibong estadistika. Ano nga ba ang deskriptibong estadistika? Ito ay ginagamit upang ipakita ang pangkalahatang larawan ng datos gamit ang numerical na representasyon tulad ng frequency, percentage, at mean. So, madalas natin itong makita sa statistika o sa statistics. So, ito ay madalas na ginagamit din sa kwantitatibong pananaliksik. Ang pangalawa naman ay pagbuo ng profile ng respondente. Ano nga ba ito? Sa pananaliksik, madalas inisasama ng mga demograpikong impormasyon ng mga respondente gaya ng edad, kasarian, katayuan sa buhay, taon ng pagtuturo, kung guro, kwalipikasyong edukasyonal. So, pagbuo ng profile ng respondente ay nakakatulong ito upang maintindihan or malaman kung sino ba talaga yung iyong respondente. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanila. Ang mga datos na ito ay sinusuri gamit ang frequency at percentage ranking upang makita ang pamamahagi ng mga sagot. So, madali lang siyang intindihin, di ba? Dito tayo na sa number 3 para mabilis. Pagsusuri ng antas ng pagtanggap. Kapag sinusuri kung paano tinatanggap o ginagamit ang isang konsepto o bagay sa pananaliksik, ginagamit ang Likert scale. Ang Likert scale ang karaniwang nakikita natin sa mga survey ng mga mananaliksik. So, upang masukat ang pananaw ng mga respondente. So, nalaman na natin yung Likert scale. So, ang numerical na sagot ay ginagamit upang makuha ang mean at rank upang masukat ang pangkalahatang antas ng pagtanggap ng mga respondente. Number 4, inferential na estadistika. Para sa mga malalim na pagsusuri, maaaring gumamit ng mga estadistikang pamamaraan tulad ng t-test. Ano nga ba ang t-test? Ang t-test, kung may dalawang pangkat na pinaghahambing or pwede siyang Venn diagram. So, ANOVA, analysis of variance, kung may higit sa dalawang pangkat na ikinukumpara. Number 3 is chi-square test. Ginagamit upang malaman kung may ugnayan sa pagitan ng dalawang variable. So, maraming salamat po sa pakikinig at sana'y naiintindihan niyo po ang treatment ng mga datos. So, in conclusion, ang konklusyon nito ay ang treatment ng datos ay ginagamit ito upang upang maayos at upang mabigyan ng kahulugan yung iyong nakalap na datos. Maraming salamat po. Ako po si Noman G. Ahmad. Yun lang po.